Ay, subarashi desu ne. Konnichiwa, minasan. Arnel, thank you very much. At pinaunlakan mo kami dito sa Travel ni Awel. Siyempre, gusto namin ipakilala yung mga ipinagmamalaki natin mga Pilipino abroad. At malaman naman natin kung ano ang pinagkakaabalahan mo dyan. Baka malay mo, marami kang ma-inspire ng mga Filipino na gumaya rin sa'yo. Paano ka nagsimula? Anong pinagkakaabalahan mo ginagawa sa Japan? Sa yung mga pinagkaabalahan ko naman po dito, focus talaga ako sa trabaho. Ito yung paggagawa ng mga content na sa tingin ko na may mga konting maitulong sa ating kapwa, sa aking mga kababayan, o sa mga kabataan. Ay, ang ganda. Nakaka-inspire ka lalo sa mga kabataan. Bukod sa pagiging structural welder kasi po si Arnel doon, hindi ba delikado yung trabaho mo doon? Kasi usually, di ba, alam natin yung mga census dyan, yung mga nagtatrabaho, mga expats natin dyan. Ay, hindi ba delikado ang iyong trabaho? Medyo sir, delikado talaga siya, pero pag dito ka kasi sa Japan sir is kailangan kasi na yung full gear sir ba, yung Safety hindi ka gear. pwedeng Pang dagdag na PPE. Ganon. Opo sir, opo sir. Kompleto kayo sa ganyan, di ba? Paano mo naman Opo, sir. napagsasabay ang iyong pagiging structural welder at ang pagiging content creator? Tsaka ano yung mga pinifeature mo dun sa content mo? Bakit pak na pak ka ngayon at ang dami mong subscribers? Ay, yung ano ko naman sir is, kumbaga ngayon kasi is, marami tayong oras kasi solo lang ako dito ngayon. So pagkatapos ko sa trabaho ko, doon na sa, kumbaga 8 to 5 yung pagwi-welding ko, tapos sa gabi, yung bakante ko na oras, doon ako gumawa ako ng mga content. More on realidad po talaga yan siya sir, mga naranasan ko po dito. Ito po sa akin, pati yung mga iba nating mga kababayan. Very nice. So, ibig sabihin, 8 to 5 ang trabaho, 5 o'clock onwards, parang outlet mo na rin yan para malibang ka, lalo ang misis mo nasa Pilipinas, para may pagkaabalahan ka dyan di ba? Tapos pinapakita mo yung mga pang-araw-araw. So, kunwari, parang ano ba yun? In a day? Parang ganon? Parang, my day? Parang mga ganyan, yung maghapon na ginagawa mo. Ano yung mga sample mo? O ganito na lang. Ano yung pinaka-pack na pack mong content na ang dami talagang views? Pag-uugali ng mga Hapon. Ay, sige, sample nga natin. So, kunwari, paano ka nagsisimula ng content mo? Di ba, may pag-grit-grit kang ganyan. Tapos, for today's video, di ba, may pag-ganyan ka? Sample tayo. Go, Arnel. Kunwari, mag-ano ka na, mag-stream ka na, o mag-video ka na. Content. 3, 2, 1, action. Yo, what's up mga idolo? Ako po pala si Argel in Japan. So, meron lang po akong ibahagi sa inyo ngayon. Hindi ko talaga to nakikita sa ating bansa. Tulad na lang ng mga ganito. O, titingnan nyo. Diba? Tatawid tayo dito ng pedestrian lane na walang kadagadaga yung dibdib natin. Ganyan ang pedestrian lane ka-importante para sa mga tao, mga idolo. Kung driver ka, dapat priority mo yung mga tumatawid sa pedestrian lane. Ito pa mga idolo, kung halimbawa, ikaw isang driver tapos may gustong sumingit, so pagbigyan mo na siya. Diba? Give lang po tayo mga idolo. Huwag puro take. Give naman minsan ba? Yun ang pinaka-nagano ko ngayon, sir. Ay, very good. Palakpakan para kay Arnel San. Subarashi. Ang ganda pala ng content mo. Very engaging kasi matututo tayo na ay ganito yung pag-uugali sa Japan. Very disiplinado sila. Sa Pilipinas, sana ganon. Kumbaga, sana hindi ka naman nagdidikta na dapat ganito kayo, ganyan-ganyan. Kumbaga, pinapakita mo na ganito, pwedeng gayahin. Maganda, hindi naman nakaka-offend na inaano. Ang ganda. Oo, kasi Opo, sir. Yung iba, para maku-curious sila, paano ba yung buhay sa Japan? Ganon, di ba? Na pwede nating ma-adapt dito sa Pilipinas. Saan ka nga pala ba sa Japan? Tokyo, Osaka? Yamanashi po ako, sir. Malapit lang po ako sa Tokyo po. Ay, okay, good. Ang daming destination dyan sa Tokyo. Since nandiyan ka na sa Tokyo, kunwari, may Pilipino nanonood sa iyo ngayon, sabihin, uy, Arnel, collab tayo. Kung pupunta ako dyan, saan-saan mo ako ipapasyal sa Japan? Ano yung mga napasyalan mo dyan na sa tingin mo na, uy, pwede talagang pang-content ito or pwedeng pasyalan ng mga turista? Yung mga na-enjoy mo din dyan. Oo. Siguro, sir, dito sa aming lugar, isang tourist spot kasi ito yung aming lugar, sir, no? Yung Yamanashi is kilala po kasi dito na nandito yung Mount Fuji. Wow! At saka yung Mount Fuji na yon is napalibutan niya ng mga
kahit ano-ano yung mga viral na mga nasa Instagram tulad ng Honchodori na nagba-viral yung mga gandang kuha. So, magtuturo po kayo. So suggest ko po yung area namin dito, Yamanaskin, Pujio, Sidashi po. Totoo ba ang chismis na gaya ng Mayon Volcano, yung Mount Fuji, hindi rin basta-basta nagpapakita yung perfect cone niya, yung tip niya. Either natatakpan siya ng ulap or ng kung ano-ano dahil may mga snow-snow. Totoo ba yun na swertihan din na makita mo yung bonggang-bonggang Mount Fuji at magpapapicture ka? Oh yes po sir, yes po. Kasi si Mount Fuji talaga sir is moody. Moody po yan siya sir. Kaya kahit halimbawa gusto mong mag-tour ngayong araw kasi nakikita mo si Mount Fuji kahapon, hindi mo masigurado na pagdating mo dito ay nandyan siya, nakikita mo kasi madali siyang mawala ba, tatago. Mga expression sa mga Hapon dyan, kung nakikita daw nila yon, magwi-wish sila kasi yun nga daw yung minsan lang nagpapakita yan sa kanila. Tapos pwede magkatotoo yung wish nila. Kahit mga Japanese pala, naniniwala sa mga ganyan na magwi-wish ka. Uy, nagpakita si Mount Fuji, tapos magwi-wish. Yung pinagkakabit ba yung kamay na ganyan, tapos bumabaw na ganyan sila? Oh, yes po, yes Ganyan, po. Tapos, no? Yung may pumalakpak pa nga sila, sir. Sir, may Tatlo, palakpak correct. pa yan. Tatlo, oo. Opo. Yan, gaganyan. Tapos yuyuko na ganun, di ba? Kasi nga Opo. laging magalang, laging yumuyuko silang ganyan eh. Nung nagpunta rin kami dyan sa Mount Fuji, hindi rin nagpakita. Kasi cloudy talaga yun. Tapos nandun kami, kasi meron yan kabilang side, pwede ka dun sa lake magpakuha. O kaya may malapit naman dyan na parang Disneyland. Hindi Disneyland, parang arcade. Ganun yung Fujikyo parang... Highland po yan, sir. Yan! Pwede ka doon, Nandun di pala, ba? Ang bahay ko po, sir, katabi po yung Fujikyo Highland po. Ang daya mo, nakakaingit ka naman. Sana all. Kasi papasok ka lang dun. So, meron ka ng annual pass doon? Or baka makilala mo Meron yung po. gwardya. Pag Pilipino yung gwardya, pinapapasok ka, no? Ang nice doon. Ang swerte naman ng lugar mo. Eh di ang mahal dyan, umuupa ka ba? O sarili mo na yung bahay mo? O provided ng company mo yung tinitirahan mo? Ito po, sir, yung tinitirahan ko ngayon is medyo lumang bahay po ito, sir. Pero ako kasi, sir, meron ako mga part-time na racket na trabaho, Yes. sir. Isa din akong interpreter po dito sa Very Nihongo. good. Very Tapos good. yung mga kinukuha namin na mga trainee is from Mongolia. So ako po Wow. yung interpreter doon, sir. So ako po yung nakasikaso sa kanila. So yung bahay ko dito, sir, is libre lang po ito. Pero old na po siya, sir. Napakaswerte mo naman. Naku naman, talaga naman Subarashi. Ito si Arnel San. Nakakatuwa. Lahat na yata ng swerte nasa iyo, Arnel. At sinakop mo na lahat dyan. Tuwing kailan ka ba umuwi ng Pilipinas? At Bala ko din umuwi ngayong taon. Sa katapusan na po, sir. Wow! Naku, excited ka, I'm sure, kasi makakasama mo rin ang wifey mo. So, eto na, dahil content creator ka ng mga galing na mga Japanese na pwedeng i-adapt ng mga Pilipino dito, ano yung mabilisan lang na top 3 na natutunan mo na ganito sa Japan, sana ganito rin sa Pilipinas? Nasabi mo na yung sa crossing, 'di ba? Yung mga disiplinado na ganyan para ma-share natin yung mga natutunan mo dito sa Pilipinas at pwedeng gayahin natin na sana ganito sa Pilipinas. Ito po, sir. Di ba, mahilig ang mga Pilipino, mahilig naman tayo sa bubble gum, di ba, sir? Yes, chewing gum. Di ba, may wrapper, sir? Yes, nakabalot siya. Maliit na bagay po yan. Pero hindi ko po ito nilahat, sir. Pero madalas na mga ginagawa ng Pilipino, nilaglag, iniwan, tinapon. Pero dito sa Japan, yung wrapper na yan, nilagay nila sa bulsa. Pag yung gum dito na wala ng lasa, kinukuha nila ulit, tapos Babalutin yung chewing gum na nawala ng lasa doon sa pinagbalutan. Yes po, nila. Sa kanila tinapon. So yun ang gusto ko. Dito kasi, pag binalatan ng chewing gum, itatapon kung saan ang pinagbalatan ng chewing gum, tapos ngunguyain ng chewing gum, hihintayin makapunta ng restaurant, ng bus, ng jeep. Pag wala ng lasa, ididikit kung saan-saan yung chewing gum na yon, di ba? Na wala ng lasa. Yan. Oo, so yun ang... So yan, sir, yan ang gusto ko. Yung Tama. isa sa mga gusto kong ituro sa mga kabataan, sir. Yung Very good. mga gano'n na bagay na Tama. maliit siya na bagay, pero kung talagang gagawin natin yung mga ginagawa dito sa mga Hapon, Yes. ay para din pala yun sa atin. So Tama. magiging
kumbaga ambag natin na yan sa ating mahal na bansa na Correct. magiging malinis pala tayo. Oh, basta yung chewing gum na pinagbalutan natin at binalot mong ganyan, kaya nilagay sa bulsa, makapunta sa tamang basurahan, no? Tapos Yes yung inahati po, nga yes yung po. nabubulok sa hindi nabubulok, ganyan. At dapat Yes po. maging, ang mga Pilipino pag nasa abroad, sumusunod sa disiplina, pero pagdating sa Pilipinas, hindi na, nakakalimutan na, di ba? Yes, real talk yan, sir. Yan ang Real gusto kong ano lagi, sir, na iwan ko ba na ang mga Pilipino, bakit pag nagpunta sa ibang bansa, ang bilis maka-adapt sa mga bagong environment, mga rules, pero kapag nasa bariling bansa, bakit gusto natin na tayo ang batas? Kaya natin sundin yung batas na para naman yan para sa atin, di ba? Opo. Hinahangad ng mga Pilipino na yung pagbabago lagi, sir. Pero ang mismong sarili natin, hindi natin mabago. Yung mga ganun, sir, ba? Yes, very nice. Ang ganda. At sana nga, lagi natin yan panoorin kasi ang ganda eh. O, last na, kasi ito na nga yung sinabi mo, di ba? Ang ganda eh. Traffic, pagsunod sa trapiko, disiplina sa lahat ng bagay, tsaka chewing gum, ganyan. Opo. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga gustong makapunta rin ng Japan at gumawa din ng mga content gaya mo? Pwede nga sa Japan or hindi man. Ito lang po yung mensahe ko. Unang-una po sa lahat, baka hindi nyo ako kilala. Ako po pala si Argel in Japan. At yung YouTube channel ko is KMArgel/Argel in Japan po. So, gusto kong mensahe po para sa ating lahat na mga gustong mag-Japan at gustong magiging isang content creator. So, una, yung gusto tayong mag-Japan. So, maraming mga manpower services po dyan na naghatid papunta dito, no? So, i-search na po natin yan sa ating Facebook search button dyan na yung mga manpower services bound for Japan. So, mag-apply po kayo doon sa yung mismong agencies, kayo na po talagang magpunta doon. Tapos kung pagdating nyo dito sa Japan na gusto nyo magiging content creator, mas maganda na ang gagawin nating content, yung hindi toxic, no? Yung kung ano talaga yung totoong pamumuhay dito sa Japan, hindi yung parang ilagay mo yung sarili mo sa nakakaawang lugar para lang, ano bang tawag dyan? Para lang magsimpatiya yung mga tao, mag-follow sa iyo, ganon. Yes. Hindi, yung gusto natin na ipakita sa ating mga kababayan para magka-idea sila, yung totoong buhay natin dito. No? Wow, Yan ang gusto kong galing. ibahagi sa ating mga kabataan. Ayan. Kaya lalo po tayong tumutok kay Argel in Japan. Sinabi niya po yung kanyang mga social media account. Maraming salamat and gambate kudasai ne. Yo, promote. Oh, Sir, go. bago ko po tapos, Go. sir, pwede ko ba batiin yung mga special na mga vlogger ko? Of course. Oo, sige, go. Go, Arnel. So, Onegai bago po shimasu. matapos ang lahat, una-una po sir, magpapasalamat po ako sa tele-radyo serbisyo po na ako po yung nailapag nyo dito sa inyong programa po. Sobrang napakalaking karangalan po para po sa akin, sir. At una po, batiin ko po yung asawa ko po na si Angelica Armamento na sobrang grabing suporta niya sa akin simulat sa pool. Tapos yung mga solid supporters ko, babatiin ko, salamat sa inyong suporta mga idolo. Tapos yung kaibigan ko na para ko ng kapatid na Batanggen niya, si Sid Maki at saka si Gandara Maligat Vlogs. Suportahan po natin yung mga vlogs sila mga idolo. Mga sikat na yan sa Batangas. At syempre yung mga kasama ko po dito sa Japan, yung mga Pinoy Japan vloggers. So meron po akong mga kapatid dito sa social media na sina si GP in Japan, RK9 Japan Journey, Pambansang Kajutay, at saka si Potato Chicks Vlogs, Sam 101, at si Bujo Sensei or si Archibald, yung instructor ko po yan sa pagsayaw. Maraming salamat sa lahat ng binate. Mabuhay kong lahat. At pag in-upload mo ito, syempre itag mo ang Teleradyo Serbisyo para makuha natin yung 630K subscribers natin. Running for 1 million. Thank you very much. Domo arigatou gozaimashita. Bye! Mata Bye-bye. shimasho.